Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan, o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanan ninyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. At maligayang pagdating po at pakikilahok dito po sa ating ginaganap na misa. Ngayong araw na ito, bago po pasimulan ang Grand Marian Procession dito po sa Cartilla, na magtatapos naman doon po sa munting tahanan ng Mahal na Birhen ng Soledad. Ito po ay pangalawang pagkakataon na ganapin natin itong Grand Marian Procession, at nais ko po kayong anyayahan na pagnilayan ang mga narinig nating mga pagbasa at sikapin natin na mas maunawaan natin itong ating ginagawa na pangangalaga sa iba't ibang larawan, imahin ng Mahal na Birhen. Iba't iba ang pangalan na nakikita ninyo o naririnig ninyo, pero iisang Mahal na Birhen pa rin na kumakatawad din sa kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabihin niyo nga po muna sa inyong katabi, ang Diyos ang bahala sa iyo. Ulit, ang Diyos ang bahala sa iyo. Kasi po, kapag nakakalimutan natin na may Diyos na siyang tutulong sa atin, yun ang nagiging dahilan para hindi natin gawin kung ano ang misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Muli, tingnan natin yung mga pagbasa. Sa unang pagbasa,
Itong si Amos na propeta, Amos ay inuusig ng mga tao. Inuusig dahil sa kanya pong pagpapahayag ng mga mensahe na buhat sa Panginoon. Tandaan natin mabuti, ang isang propeta, ang kanyang ipinapahayag, dapat ay kung ano ang salita ng Diyos, nanggagaling sa Diyos. At ipinaliwanag din ni Propeta Amos na hindi niya ito hanap buhay. Hindi ito ang kanyang pinagkakakitaan at hindi nararapat na pagkakitaan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Malinaw po ba? Good. Sagot kayo, baka ulanin tayo, no? Parang last year lang. Pero yun po sana mas maintindihan natin, ha? At hindi rin dapat maging hadlang ang usapin ng pera para hindi natin lubusang maisakatuparan kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Sa ikalawang pagbasa naman sa sulat ni San Pablo, ang kanyang paanyaya na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa atin din pong pakikiisa kung paano ang Panginoong Hesus ay nakikisa sa ating misyon. At sa ating pong ebanghelyo ngayong araw ay ito po yung mas pinagdidiinan ng pansin na ang Diyos ang bahala sa atin. Kapag tinawag ka ng Panginoon, siya ang bahala sa iyo. Kaya sa mga naririto po na makikilahok mamaya sa Grand Marian Procession na yung iba po kagabi pa naririto na, dala-dala na ang kanilang mga imahe ng Mahal na Birhen, yung iba galing pa ng Zambales, Nueva Ecija, Cavite, at kung saan-saan pa mga lugar dito sa ating sa Metro Manila para lamang dito. Pero ulitin ko po, no? Nawa mas maging malinaw sa atin kung ano itong ating ginagawa. Ang pagdadala ng imahe ng Mahal na Birhen, ang pagproposisyon ng Mahal na Birhen ay hindi natin dapat pinagkakakitaan. Kung paano ang bawat imahe ng Mahal na Birhen ay nagsasabi din, no? Kasi pag tinitingnan niyo, di ba, no? May kwento at hindi dapat naiiwan doon sa larawan, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya yung pagproposisyon mamaya, yan ay isang pamamaraan na ng ating pagiging kabahagi, na turuan ang mga tao, ikatikay sila, i-evangelize sila. Sabihin nyo nga muna ulit sa katabi ninyo, huwag kang magpapapansin. Kasi baka mamaya, no, magpapagandahan tayo, magpapabonggahan tayo ng bulaklak, ng damit, masasayang yung ating mga effort. Kasi hindi dapat doon maiwan. Bagamat, sabi nga natin, di ba, yung iba nangangamba tayo, paano tayo magjo-join dyan? Saan tayo kukuha ng pambulaklak? Saan tayo kukuha ng pampaayos? Saan tayo kukuha ng damit ng Mahal na Birhen? Pinoproblema natin yon, pero inyo, nandito kayo, hindi kayo pinabayaan. Kasi kung ito ay gawain ng Diyos, ang Diyos pa rin ang kikilos. Pero wag nga lang natin kakalimutan, wag lang natin aabusuhin, kasi baka mamaya ang maipakilala natin ay ang ating mga sarili at hindi na katulong ang Mahal na Birhen na maipakilala natin ng Diyos. Ano nang gagawin natin? Pero mamaya, no, mamamangha tayo, magaganda yung karosa, magaganda yung birhen. Pero pumunta tayo lagi doon sa hindi tayo pababayaan ng Diyos at lalong-lalo na ang Diyos ang bahala sa atin. Makikiisa lang tayo. Makikibahagi lang tayo. Pero gawain pa rin ito ng Diyos. Malinaw po ba? Sana po sa bawat pagpalakpak ninyo mamaya,
Sa bawat pagsulyak ninyo sa mahal na Birhen, ay lagi tayong madala nito sa pagpapasalamat natin sa lahat ng mga biyaya na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Hindi man natin deserve na bigyan tayo at pakinggan tayo ng Diyos, pero dahil din sa pakiusap ng mahal na Birhen, pinagpapala tayo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Nawa po, magtiwala lang tayo sa Diyos, kumalma lang tayo, Diyos na ang bahala sa ating mga suliranin o mga pinoproblema. Amen?